Si Jesus po ay namatay para po sa ating kasalanan. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, dito po sa Romans chapter number 5, verse number 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ang Panginoon ay namatay para po sa atin habang tayo po ay makasalanan. Imagine mo, mga minamahal, na tayo po ang isang tatay, kaya po magpakamatay sa kanyang anak. Pero mga minamahal, ang isang pong bagay na ang katotohanan po sa bawat isa po sa atin at sa bawat isa po sa nandito po ngayon, mga minamahal, ay tayo po ay patay sa harapan ng Diyos sa ating pong spiritual na buhay po, mga minamahal. Pero mga minamahal, kahit tayo po ay makasalanan, ang Diyos kinomend niya ang kanyang pagmamahal para po sa atin, na habang tayo po ay makasalanan, si Jesus namatay po para po sa atin. At ang sinabi niya dito, mga minamahal, ngayon ang kanyang dugo ang pwedeng mag-justify o luminis po sa ating mga kasalanan. At dahil po dyan, mga minamahal, nang sinabi to, "We shall be saved from wrath through Him." So, ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay magbibigay po ng kanyang galit. Meron po siyang paghuhukom po, mga minamahal. At sa ang kagandahan lang po na ginawa ng Diyos, na bago dumating yung paghuhukom, bago dumating yung kanyang galit sa sanlibutan po, mga minamahal, ang Diyos namatay po para po sa atin, si Kristo. At ang sabi niya dito sa verse number 10 ng Romans chapter number 5, habang tayo po ay kalaban ng Diyos, tayo po ay nireconcile ng Diyos by the death of His Son. So, mga minamahal, marereconcile lang po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesus, at wala na pong iba po, mga minamahal. Kaya po sinabi niya po sa Ephesians chapter number 1 verse number 13, ang sabi niya dyan, mga minamahal, "In whom ye also trusted." Na ang bawat isa po sa atin, mga minamahal, meron po tayong mga pinagkakatiwalaan. Meron po tayong pinagkakatiwalaan sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Kaya ang gusto ko pong makita po ninyo sa umaga pong ito, na ang Panginoong Hesus ay namatay para po sa atin, mga minamahal. At sa lahat ng atin pong mga pinagkatiwalaan sa ating pong buhay, at sa pinaka ginagawa po natin sa araw-araw po, mga minamahal, na andali po natin magtiwala sa bawat isa sa mga tao po, mga minamahal. Kaya marami pong mga nasa-scam, marami pong mga nananakawan, mga minamahal. Kaya minamahal, ang gusto ko pong makita po ninyo ngayong umaga pong ito, na si Jesus namatay para po sa ating kasalanan. Ang sabi niya sa Ephesians, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise." Ang katotohanan po, mga minamahal, na nakasulat po sa salita ng Diyos, na ang Holy Spirit po, mga minamahal, ay magsisil po sa atin, sa ating pong buhay hanggang sa day ng redemption, meaning hanggang sa day na magbalik ang Panginoon at kunin niya yung Kanya. So kung wala po yung Holy Spirit po sa atin, mga minamahal, hindi po tayo masasama doon po sa langit, mga minamahal. At ano ang mangyayari po, mga minamahal? Dadaan po tayo sa wrath ng Panginoon na sinasabi po ng Diyos kanina sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon, mga minamahal, ang sabi po dito, ano yung pinagkakatiwalaan natin? Ano po yung gospel na pinagkakatiwalaan po ninyo? Isipin niyo po ng mabuti kung ano po yung pinagkakatiwalaan nyo sa inyo pong buhay po, mga kapatid, mga minamahal, para tayo po ay maligtas. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter number 15 verse number 1, "Moreover, brethren," ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, "I declare," may dineclare si Apostle Pablo na gospel na kanyang pinreach po doon sa kanila, at ito po yung kanilang tinanggap, at dito po sila tumayo, at dito po sila naligtas. At ang sabi ni Apostle Pablo dito, kung hindi mo maalala at hindi mo alam at kung paano paano ka naligtas, baka ikaw ay naniwala na wala pong kwenta at hindi po nakatuon sa Panginoong Jesus po, mga kapatid. Kaya ang sinabi niya po sa verse number 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received," na kanyang tinanggap, na kung paano namatay ang Panginoong Jesus para po sa ating kasalanan, at naisusulat ito sa banal na kasulatan. "And that He was buried." Siya po ay nilibing at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. Ngayon, mga minamahal, ano po yung ibig sabihin ng pag-resurrect ng Panginoong Hesus para po sa atin? Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter number 4, verse number 25, ang sabi niya po dyan, mga minamahal,
that Jesus Christ was delivered for our offenses. Siya po ay pinadala para po sa ating mga kasalanan, sa ating pong mga nagawang pagkakamali. At siya din po ay na-raised again for our justification. Kaya mga minamahal, para po matanggap po natin ang justification ng Panginoon, wala po tayong ibang gagawin kundi pagtiwalaan lamang na ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para tayo po ay maligtas at makatanggap ng kapatawaran, kalinisan at katuwiran na nanggaling po sa Diyos. Kung mga minamahal, ito po yung ating dapat paniwalaan sa ating buhay bago po tayo dumating yung panahon na tayo po ay mamamatay. Kasi mga minamahal, ang kamatayan ay sigurado po yan. Darating at darating po yan sa atin. Hindi na natin alam kung kailan, kung saan, at kung paano po tayo mamamatay. Pero po yung pagpunta po natin dito sa sementeryo, ito po yung isang patunay na ang tao talaga darating sa punto ng kanyang buhay na mamamatay. Pero ang tanong ko dyan mga minamahal, kapag tayo ay namatay, alam po ba natin kung saan tayo pupunta? So yung tanong na yan mga minamahal, ikaw po yung makakasagot niyan. At ang sagot na gusto ko pong ibigay sa inyo ngayong umaga pong ito, na makakasigurado ka sa iyong buhay na ikaw ay pupunta ng langit dahil nga ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng pamamaraan para tayo po ay makapunta po sa Kanya. Nireconcile tayo ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoong Hesus. At yan lang po dapat yung ating paniwalaan sa atin pong kaligtasan po mga minamahal. Kasi mga minamahal, kung hindi po sa atin sapat ang ginawa ng Diyos, meaning po mga minamahal is nire-reject po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. At kung iniisip mo na kayang mong bayaran ang iyong kasalanan mga minamahal, hanggang kailan mo kayang bayaran yung iyong kasalanan? Salamat sa Diyos dahil ang Diyos nagpadala ng Panginoong Hesus dito sa lupa para mamatay sa aking kasalanan, sa lahat ng kasalanan sa libutan. Siya po ay nilibing at muling nabuhay. At pagka naniwala ang tao sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo mga minamahal, ang Holy Spirit po ng pangako ay magsisilyo sa tao po mga minamahal. Para pagdating po ng Day of Redemption, pagdating po ng panahon na darating ang Panginoong Hesus, kasama po tayo sa kanyang kukunin kasi kung wala po ang Holy Spirit sa atin mga minamahal, hindi po tayo sa Kanya. So yan lang po yung gusto ko pong ibahagi po sa atin ngayong umaga pong ito at salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapagbahagi po ako sa inyo ng Kanyang salita. And I hope mga minamahal na pag-isipan po natin ng mabuti po ito kasi ito po yung pinag-uusapan po natin ay buhay po natin mga minamahal. Buhay after death po mga minamahal. So kung gusto po natin makasigurado sa ating pong buhay, wala po tayong ibang paniniwalaan kundi ang pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa ating kasalanan. Siya po ay nilibing at muling nabuhay pagkatapos po ng 3 araw at matatanggap po natin yung lahat ng bagay na dapat matanggap ang mga taong naniwala po sa Kanya. So ngayong umaga pong ito mga minamahal, ako po ay magpipray. Ipipray ko po sa inyo na ang Panginoon ay mag-convict po sa atin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos dahil namatay ang Panginoong Hesus para po sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Salamat Panginoon dahil binigyan mo kami ng kaligtasan na hindi po namin kailangan pagtrabahuhan sapagkat ikaw na po ang gumawa nito Panginoon para po sa amin at kami po ay ma-reconcile sa Diyos. Lord, dalangin ko po Panginoon na ang banal na Espiritu ang mag-convict po sa puso ng bawat isa po sa amin na paniwalaan po namin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para po kami ay mabayaran po ang aming kasalanan. Lord, maraming salamat sa mga nakinig. Ikaw, Panginoon, na mag-convict sa kanilang mga puso na paniwalaan ang dapat naming paniwalaan para makasigurado po sa aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo po sa aming Panginoon. Ibinabalik po namin ng kapuriang pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat at salamat po sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Ako po muli si Pastor Jethro J. Catadman. Nagpapastor po ngayon dito sa Tagumpay Baptist Church and at the same time doon po sa Puerto sa Bible Authority Baptist Church po sa Tinigiban. Pagpalain po kayo ng Panginoon and enjoy po natin ang ating buhay while tayo po ay nabubuhay. Amen. So salamat.